Mabilis na ibinaba ni Captain Aaron Altamira ang eroplano sa 30,000 feet. Altamira Airlines Flight 372. This is Manila Control. We are tracking severe turbulence in your current airspace. Advise immediate descent. Ang utos na narinig niya mula sa radyo. Manila Control, this is Flight 372. Copy that. Descending to a safer altitude. Sagot niya. Ang boses ay kalmado at profesional. Kabaligtaran ng namumuong unos sa labas ng eroplano at sa loob ng kanyang dibdib. Humigpit ang kapit niya sa manibela habang patuloy na yumayanig ang buong sasakyan. Sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang kanyang co-pilot na si James na nakatutok sa mga instrumento. Sanay na sila sa ganito. Ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay sa himpapawid, malayo sa mga alaala sa lupa na pilit niyang tinatakasan. Ngunit minsan, ang mga alaala ay may sariling paraan para habulin ka. Binuksan niya ang intercom. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are experiencing some turbulence. Please return to your seats and fasten your seatbelts securely. Pagkatapos ay pinindot niya ang isa pang buton para sa cabin crew. Flight attendants, please secure the cabin and suspend service for now. Isang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na malinaw at kontrolado sa kabila ng pag-uga. Copy that, Captain. Natigilan si Aaron. Biglang huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Para siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nanigas. Ang boses na yon. Imposible. Pagkalipas ng 15 taon, paano? Bakit dito? Sa eroplanong pag-aari ng kanyang pamilya. Captain, are you okay? Tanong ni James. Napansin siguro ang bigla niyang pananahimik. Hindi siya sumagot. Dinala siya ng kanyang isipan pabalik sa isang hardin. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, isang batang babae na may mahabang buhok at mga matang kumikinang ang nakatingin sa kanya. Hawak ang isang mumurahing bracelet na gawa sa asul na sinulid. Akin lang to, Aaron, ha? Huwag mong ibibigay sa iba. Oo naman, ikaw lang. Pangako. Isang pangakong napako. Isang pangakong sinira ng isang umaga kung kailan natagpuan na lang niya ang sarili niyang mag-isa, iniwan ng walang paalam. Selena. Muling umalog ng malakas ang eroplano na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pinilit niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga kontrol sa harapan niya. Trabaho muna. Profesionalismo. Iyon ang sandata niya laban sa emosyon. Nang sa wakas ay humupa ang turbulence at naging stable na muli ang kanilang lipad, hindi na mapakali si Aaron. Bawat minuto ng natitirang biyahe ay parang isang walang hanggang paghihintay. Kailangan niyang makumpirma. Kailangan niyang makita. Pagkalapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport at pagkatapos masiguro na ligtas nang nakababa ang lahat ng pasahero, mabilis na tumayo si Aaron. James, take care of the post-flight checklist. I need to check something in the cabin. Sabi niya. Ang boses ay may bigat na hindi narinig ni James mula sa kanya kailanman. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis niyang tinungo ang pinto, palabas ng cockpit at pumasok sa walang laman na cabin ng eroplano. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya ito. Isang flight attendant na abala sa pag-aayos ng mga upuan nakatalikod sa kanya. Ang pamilyar na hubog ng kanyang katawan, ang itim na buhok na nakatali sa isang maayos na bun. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay kinakapos. Selena, sabi niya. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag. Isang salitang matagal nang nakakulong sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ang kanyang mukha ay mas mature na ngayon. May kaunting pagod sa kanyang mga mata. Ngunit ang mga matang yon, ang mga matang minsan nang naging buong mundo niya, ay hindi niya maaaring ipagkamali.
Nagliwanag ang pagkilala sa mga mata nito, kasunod ng isang mabilis na pag-aalab ng gulat at takot, bago ito mabilis na nagtago sa likod ng isang formal na maskara. Yumuko ito ng bahagya. Captain Altamira, may kailangan po ba kayo, sir? Sir, Captain Altamira. Para siyang sinampal ng mga salitang yon. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 15 taon ay nagsimulang gumuho. 15 taon, mahinang sabi niya, ang bawat salita ay puno ng bigat ng mga taong nagdaan. 15 taon, Selena, at yan lang ang sasabihin mo sa akin? Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Umiwas ito ng tingin. Muling itinuon ang atensyon sa pag-aayos ng isang seatbelt na maayos naman. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo, sir. Kung wala na po kayong iuutos, kailangan ko na pong tapusin ang aking mga gawain. Sinubukan nitong lampasan siya. Mabilis siyang humakbang. Hinarangan ang daan nito. Ang amoy ng pamilyar na baby powder, ang pabangong ginagamit nito mula pa noong mga bata sila, ay tumama sa kanyang mga sentido. Bumalik ang lahat. Ang tawa, ang mga pangarap, ang sakit. Huwag mo akong daanin sa ganyan, mariing sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng pinipigilang galit. Huwag kang magkunwari na hindi mo ako kilala. Ang tingin niya ay napunta sa pulsuhan nito. Wala na ang asul na bracelet. Walang kamalay-malay. Itinaas niya ang sarili niyang kamay at bahagyang iwinaksi ang manggas ng kanyang uniforme. Nandoon pa rin ito. Ang kupas at halos maputol ng asul na sinulid. Isang paalala ng isang pangakong binali nito at isang kahangalan na patuloy niyang pinanghahawakan. Ito, sabi niya, halos pabulong. Naalala mo pa ba to? Sa wakas, muling tumingin sa kanya si Selena. Nakita nito ang bracelet. At sa isang saglit, nawala ang lahat ng pagkukunwari. Nakita niya sa mga mata nito ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng luhang. Hindi nito iniyak. Aaron. Ang pangalan niya ay isang buntong hininga lamang mula sa mga labi nito, puno ng pait. Bakit? Tanong niya. Ang tanong na bumabagabag sa kanya sa libo-libong gabi. Bakit ka umalis nang walang paalam? Bakit mo ako iniwan? Napayuko si Selena at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Umiling ito. Please, huwag dito. Saan? Kailan? Binigyan mo ba ako ng pagkakataon noon? Giit niya. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng bumigay. Tapos na yon, sabi nito. Ang boses ay basag na. Matagal nang tapos. Para sa'yo marahil, pero para sa akin hindi. Hinawakan niya ang braso nito, hindi mahigpit, ngunit sapat para pigilan itong muling tumakbo. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagpadala ng kuryente sa kanilang dalawa. Pareho silang napasinghap. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Mga matang puno na ngayon na ng luha. Hindi pa tayo tapos sa Selena, deklara niya. Ang boses ay isang pangako at isang babala. Hindi ako papayag na takasan mo ulit ako. Mag-uusap tayo, sa ayaw at sa gusto mo. Binitawan niya ito at tumalikod. Naglakad papalayo. Iniwan si Selena na nakatayo roon. Nanginginig, umiiyak, at nakakulong sa multo ng nakaraan na sa wakas ay naabutan na siya sa himpapawid. Nanginginig ang mga kamay ni Selena habang mahigpit na nakahawak sa sink ng maliit na banyo sa crew lounge. Nakatingin siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ng isang multo. Maputla, takot. Ang mga salita ni Aaron ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. Hindi pa tayo tapos, Selena. Hindi ako papayag na takasan mo ulit ako. Napapikit siya ng mariin.
Pagkatapos ng 15 taon ng maingat na pagtatago, ng pagtatrabaho sa iba't ibang bansa, bago maglakas loob na bumalik ng Pilipinas, sa isang iglap ay gumuho ang lahat. Hinanap-hanap siya ng nakaraan sa lugar kung saan akala niya ay pinakaligtas siya. Sa himpapawid, libo-libong talampakan ang layo mula sa lupa kung saan nakabaon ang kanilang mga alaala. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Kailangan niyang umuwi. Hinihintay siya ni nanay. Hindi nito pwedeng makita na ganito siya kabalisa. Ang biyahe pa uwi ay isang pahirap. Nakasakay siya sa isang siksikang jeep. Ang ingay ng trapiko at ang init ng hapon ay dumadagdag sa kanyang pagkalito. Bawat mukha na nakikita niya sa labas ng bintana ay tila nagiging anino ni Aaron. Ang kanyang mga mata na puno ng galit at sakit. Ang kupas na asul na bracelet sa kanyang pulsuhan. Isang kasinungalingan, isang malaking kasinungalingan ang buong buhay niya. Tumakas siya hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Para iligtas ang natitirang dignidad ng kanyang ina. Para iligtas si Aaron mula sa isang katotohanang hindi nito maiintindihan noon. Pagdating niya sa maliit na apartment na kanilang inuupahan, sa isang eskinita sa Pasay, nadatnan niya ang kanyang ina, si Althea, na nakaupo sa isang lumang silyang tumba, nagbabasa ng isang libro sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Ang kanyang buhok ay halos puti na at ang kanyang katawan ay payat na, ngunit meron pa ring bakas ng kagandahan sa kanyang mukha. "Anak, kararating mo lang?" Tanong ni Althea. Ang ngiti nito ay bahagyang nagpapawis sa pagod sa kanyang mga mata. "Opo, Nay," sagot ni Selena. Pilit nang ngumiti habang hinuhubad ang kanyang sapatos. "Kamusta po ang araw niyo? Uminom na po ba kayo ng gamot?" "Oo naman. Huwag mo akong alalahanin." Ibinaba ni Althea ang libro. Tinitigan siya nito ng may pag-aalala. "Ikaw, kamusta ang biyahe mo? Mukha kang pagod na pagod." Lumapit si Selena at umupo sa isang bangkito sa tabi ng kanyang ina. Ipinatong ang ulo sa kandungan nito tulad noong bata pa siya. "Okay lang po, Nay. Turbulence lang kanina." Hinaplos ni Althea ang kanyang buhok. Ang pamilyar na haplos na yon ay nagpabalik sa kanya sa ibang panahon, sa ibang lugar. Isang hardin na puno ng mga bulaklak. Isang malaking puno ng mangga. Isang batang Aaron na tumatakbo palapit sa kanya. May daladalang 2 bote ng soft drinks. "Selena, andyan na Selena. Tignan mo, kumuha ako sa ref," sabi ni Mama. "Para sa ating 2 raw." Umupo sila sa ilalim ng puno. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Doon, inilabas ng batang Selena ang isang bracelet na ginawa niya mula sa asul na sinulid. "Para sa'yo," sabi niya, nahihiya. Kinuha ito ni Aaron at agad na isinuot. "Ang ganda. Bakit asul?" "Kasi," paliwanag ni Selena. "Sabi ng lola ko, ang asul daw ay kulay ng katapatan. Pangako ha, kahit anong mangyari, magkaibigan pa rin tayo." Tumango si Aaron, ang kanyang mga mata ay seryoso. "Pangako, tayo hanggang dulo?" Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Selena. Tayo hanggang dulo. Ang pangakong yon ay naging abo. Biglang umubo si Althea, isang tuyo at malalim na ubo na yumanig sa payat nitong katawan. Agad na napaangat ng ulo si Selena, puno ng pag-aalala. "Nay, okay lang po kayo?" Tumango si Althea, humihingal ng bahagya. "Okay lang, anak. Malamig lang siguro." Ngunit alam ni Selena na hindi lang iyon dahil sa lamig. Ang ubo na yon ay isang paalala. Isang paalala ng gabi kung kailan nagsimula ang kanilang bangungot. Ang alaala ay kasing linaw ng isang kidlat sa isang madilim na gabi. Malakas ang ulan. 10 taong gulang pa lang siya noon, nakayakap sa kanyang ina sa gitna ng sala ng mansyon ng mga Altamira. Sa harapan nila ay nakatayo si Don Ricardo Altamira,
ang ama ni Iron. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng bagyo sa labas. Kasama nito ang ilang mga katulong. Lahat ay nakatingin sa kanila nang may takot at panghuhusga. Isang mangkukulam. Sigaw ni Don Ricardo. Itinuturo ang isang maliit na figurin na natagpuan daw sa ilalim ng kama ng kanyang yumaong asawa. Kinukulam mo ang pamilya ko. Para ano? Para makuha ang yaman namin? Hindi totoo yan, Don Ricardo. Magkaibigan kami ni Senyora. Umiiyak na paliwanag ni Althea, ngunit walang naniwala. Ang salita ng isang hamak na kasambahay laban sa isang makapangyarihang Don. Ipinagkalat ang tsismis na ginayuman ni Althea ang kanyang amo hanggang sa ito ay mamatay. Ipinagtulakan sila palabas ng mansyon, ang kanilang mga gamit ay isinilid sa mga itim na garbage bag at inihagis sa putikan. Nakita ni Selena si Aaron na sumisilip mula sa bintana ng kwarto nito sa itaas. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magpaliwanag, ngunit hinila na siya ng kanyang ina, palayo, sa nag-iisang tahanan na kanyang kinagisnan. Anak? Ang boses ni Althea ang nagpabalik kay Selena sa kasalukuyan. Nakita niya ang luhang tumutulo sa sarili niyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Wala po Nay. May naalala lang po ako. Ngumiti ng malungkot ang kanyang ina. Tila alam nito kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hayaan mo na ang nakaraan, Selena. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Tumango si Selena, ngunit may bumabagabag sa kanya. Tumayo siya at pumunta sa maliit nilang cabinet ng gamot. Binuksan niya ito at kinuha ang bote ng mamahaling tableta na nagpapanatili sa lakas ng kanyang ina. Nang buksan niya ang takip, halos huminto ang kanyang paghinga. 2 tableta na lang ang natitira. Sapat na lang para bukas. Tiningnan niya ang reseta sa tabi nito. Libo-libo ang halaga para sa isang panibagong bote. Ang sahod niya para sa buwang ito ay halos naubos na sa renta. At sa mga bayarin, biglang, ang bigat ng buong mundo ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Hindi na lang ang multo ni Aaron ang kanyang problema. Ang katotohanan, ang malupit na katotohanan ng kanilang buhay, ay malapit ng maningil. At wala siyang ideya kung paano niya ito babayaran. Hindi mapakali si Aaron sa loob ng kanyang malawak na opisina sa Altamira Hangar. Ang tanawin ng mga eroplanong nag-aalis at lumalapag ay hindi nakapagbigay ng karaniwang kapayapaan sa kanya. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Selena, puno ng takot, puno ng lungkot. Ang kanilang pagtatagpo ay gumising sa isang halimaw sa loob niya. Isang halimaw na binubuo ng galit at pananabik na 15 taon niyang sinubukang ibaon sa ilalim ng trabaho at disiplina. Binuksan niya ang kanyang laptop. Sa ilang click lang, nasa harapan na niya ang flight roster para sa buong linggo. Hinanap niya ang pangalan. Selena Reyes. Naroon ito. Nakatalaga para sa flight papuntang Cebu sa susunod na araw. Ang piloto? Si Captain Fernandez. Napangisi si Aaron. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng hepe ng flight operations. Miguel, sabi niya. Ang boses ay puno ng autoridad na hindi matatanggihan. I need a last-minute schedule change. I'll be taking the Cebu flight tomorrow morning. Yes, Flight 5J551. Inform Captain Fernandez. Something important came up. Hindi na niya hinintay ang tanong. Ibinaba na niya ang tawag. Kung ang tadhana ay nagkulang, gagawa siya ng sarili niyang paraan. Kinabukasan, habang ginagawa ang pre-flight briefing, pumasok si Selena sa silid kasama ang iba pang cabin crew. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Aaron ang panandaliang pagkagulat sa mukha nito na mabilis na napalitan ng isang blankong ekspresyon. Sa buong briefing, hindi na ito tumingin sa direksyon niya. Nakinig ito ng mabuti, tumango sa mga tamang pagkakataon at nagsulat ng mga tala. Isang perpektong professional, ngunit ramdam ni Aaron ang tensyon na namamagitan sa kanila.
Isang kuryenteng halos maririnig mo ang lagitik sa katahimikan. Ang buong lipad papuntang Cebu at pabalik ng Maynila ay isang uri ng pagpapahirap. Mula sa cockpit, paminsan-minsan niyang naririnig ang boses nito sa intercom. Kalmado at malinaw, habang kausap ang mga pasahero. Bawat pagkarinig niya sa boses na yon ay parang isang sundot sa kanyang puso. Pagkalapag nila sa Maynila, mabilis siyang nag-post-flight check at hinintay ito sa labas ng paliparan, sa waiting shed kung saan nag-aabang ng masasakyan ang mga empleyado. Sakto. Paglabas nito, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Parang sinasalamin ng panahon ang unos sa loob niya. Mabilis na tumakbo si Selena papunta sa waiting shed. Hindi pa siya napapansin. Tumayo lang siya sa kabilang dulo. Yakap ang sarili dahil sa biglaang lamig. Hindi mo na naman ako tatakasan, sabi ni Aaron. Ang kanyang boses ay halos natatabunan ng ingay ng ulan. Napalingon ito at sa pagkakataong ito, hindi na nito naitago ang pagkabigla. Captain? Anong ginagawa niyo rito? Alam mo kung anong ginagawa ko rito. Lumapit siya. Binabawasan ang distansya sa pagitan nila. Kailangan nating mag-usap. Wala po tayong dapat pag-usapan, sir. Sagot nito, umatras ng isang hakbang. Mayroon? Giit niya. Tungkol sa isang pangako. Tungkol sa isang asul na bracelet. Tungkol sa isang batang lalaki na iniwan mo na lang basta sa ere. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Matagal na yon, Aaron. Mga bata pa tayo noon. Ganun na lang ba yon? Isang laro ng mga bata? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tumataas na. Para sa akin hindi. Ang sakit na naramdaman ko, hindi isang laro. Wala kang alam sa mga nangyari. Sigaw nito pabalik. Ang propesyonal na maskara ay tuluyan ng nabasag. Kung ganoon, ipaalam mo sa akin. Sigaw din niya. Bigyan mo ako ng kahit isang magandang dahilan, Selena. Isang dahilan lang kung bakit sinira mo ang lahat. Hindi ito sumagot. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng mga salitang hindi nito masabi. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos sa kanilang paligid na parang ikinukulong silang dalawa sa kanilang sariling mundo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang batok nito at inilapit ang mukha nito sa kanya. Bago pa man ito makapalag, siniil na niya ng halik ang mga labi nito. Isang halik na magaspang, isang halik na puno ng galit, ng pananabik, ng 15 taong paghihintay. Sa una, nanigas ang katawan ni Selena. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ni Aaron ang isang bahagyang pagtugon, isang buntong hininga, isang maliit na pagbukas ng mga labi nito na nagpaalab sa apoy sa loob niya. Ang lasa ng ulan at ng mga luhang hindi niya napansing tumutulo na pala mula sa mga mata nito ay naghalo sa kanilang mga labi. Ito na yon. Ang connection. Alam niyang nandoon pa rin. Ngunit kasing bilis ng pagsisimula nito, natapos din. Buong lakas siyang itinulak ni Selena palayo. At pagkatapos, isang malutong na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang hapdi ay gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit mas mahapdi ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Puno ng galit, ngunit higit sa lahat, puno ng takot. Huwag mo nang uulitin yon. Sigaw nito. Ang boses ay basag sa pag-iyak. At bago pa siya makasagot, tumakbo na ito palayo. Sumuong sa malakas na ulan, iniwan siyang muli. Nakatayo, basang-basa, at mas lalong naguguluhan kaysa dati. Basang-basa at nanginginig sa ginawa at sa mga nangyari, pumasok si Selena sa kanilang apartment. Ang hapdi ng palad niya dahil sa pagkakasampal kay Aaron ay nararamdaman pa rin niya. Ngunit mas matindi ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Anak, bakit ka basang-basa?
nag-aalalang salubong ni Althea. Biglaan lang po ang ulan. Nay, pagsisinungaling niya, pilit na pinapakita ang isang pagod na ngiti. Magbibihis lang po ako. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto, isinandal niya ang likod sa pinto at napahawak sa kanyang dibdib. Pinipilit pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Ang halik na yon, ang init, ang bagsik, ang pait, lahat ay nag-iwan ng marka hindi lang sa kanyang mga labi, kundi sa kanyang kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit siya tumakbo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumayo. Ang koneksyon nila ni Aaron ay isang apoy na kayang tumupok sa kanilang dalawa. Pinilit niyang alisin ito sa kanyang isipan. May mas mahalaga siyang problema. Lumapit siya sa kabinet ng gamot at kinuha ang bote. Dahan-dahan niyang inalog ito. Ang tunog ng 2 natitirang tableta ay parang isang death sentence. 2 tableta, 2 araw. Pagkatapos noon, ano na? Umupo siya sa harap ng kanilang second-hand na laptop at binuksan ito. Tiningnan niya ang kanyang bank account online, umaasa sa isang milagro. Balanse? $257.50. Napapikit siya. Ang reseta ng gamot ni nanay ay nagkakahalaga ng halos 15,000 piso bawat bote. Ang sahod niya ay hindi pa darating hanggang sa susunod na linggo at kahit dumating iyon, kulang pa rin. Saan siya kukuha ng pera? Wala na silang kamag-anak na malalapitan. Ang mga kaibigan niya sa trabaho ay may kanya-kanya ring problema. Isang malaking pader ang nasa harapan niya at wala siyang makitang daan para akyatin ito. Sa gitna ng kanyang desperasyon, binuksan niya ang kanyang company email, nagbabaka sakaling may anunsyo tungkol sa mga bonus o cash advance. Nag-scroll siya sa mga walang kwentang memo at anunsyo hanggang sa isang subject line ang pumukaw sa kanyang atensyon. Urgent hiring, personal flight attendant for the CEO's private jet. Napatigil siya sa paghinga. Binuksan niya ang email, detalyado ang job description. Mas mataas na responsibilidad, mas mahabang oras ng trabaho, at kailangang laging on call. Ngunit ang nakalagay sa dulo ang nagpatigil sa kanyang mundo. Salary, triple the current senior cabin crew rate, plus exclusive medical benefits for the employee, and 1 declared dependent. Triple medical benefits. Ito na. Ito na ang sagot sa kanyang mga dalangin. Ito na ang himala na hinihintay niya. Ngunit may isang problema. Isang napakalaking problema. CEO's private jet. Alam na alam niya kung sino ang CEO. Ang ibig sabihin nito ay araw-araw niyang makakasama si Aaron. Hindi lang sa isang eroplano na puno ng pasahero, kundi sa isang pribadong jet. Silang dalawa lang. Kasama marahil ang ilang piloto at bodyguard. Sila lang, sa isang maliit at kulong na espasyo, libo-libong talampakan sa himpapawid. Ang pera na kailangan niya para sa nanay niya o ang kapayapaan ng kanyang puso. Muli niyang tiningnan ang bote ng gamot sa kanyang mesa. Naalala niya ang sakripisyo ng kanyang ina. Naalala niya ang mga gabing nagtatrabaho ito bilang labandera pagkatapos ng buong araw na pagiging kasambahay. Para lang may maipakain sa kanya. Naalala niya ang mga ngiti nito kahit halata na ang pagod sa mga mata nito. Hindi siya susuko. Kung ang paglapit sa apoy ang kailangan para mabuhay ang kanyang ina, gagawin niya. Susunugin niya ang sarili kung kinakailangan. Buo ang loob. Pinindot niya ang Apply Now button. Mabilis niyang sinagutan ng online form, in-upload ang kanyang resume, at bago pa man siya magdalawang isip, kinlik na niya ang Submit. Isang pakiramdam ng kaba at kaunting ginhawa ang bumalot sa kanya. Ginawa na niya ang dapat gawin. Bahala na. Baka naman linggo o buwan pa bago mapansin ang application niya. Ngunit halos mapatalon siya sa gulat ng wala pang 1 minuto. Tumunog ang kanyang inbox. Isang bagong email mula sa Office of the CEO. Dahan-dahan niyang binuksan ito, ang puso niya ay kumakarera.
Application for personal flight attendant. Dear Ms. Reyes, your interview is scheduled for tomorrow, 9:00 a.m. at the CEO's main office. Please come prepared. Natulala si Selena sa screen. Bukas. Agad-agad. Hindi na ito tadhana. Ito ay isang bitag. At kusa siyang pumasok dito. Nakatayo si Aaron sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng kanyang opisina. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Mula sa pinakatuktok ng Altamira Main Building, kitang-kita niya ang buong paliparan, ang kanyang kaharian. Pero hindi ang mga eroplano ang tinitingnan niya. Nakatutok ang kanyang mga mata sa isang security monitor sa kanyang mesa, kung saan nakikita niya ang isang pamilyar na babae na naglalakad sa pasilyo papunta sa kanyang opisina. Mukha itong kinakabahan. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang mumurahing handbag. Ang kanyang uniforme ay plansadong-plansado, ngunit sa mataas na resolution ng kamera, nakikita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Dumating ito, sakto sa oras, gaya ng inaasahan niya. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Pasok! Malamig niyang sabi. Umupo sa kanyang malaking leather na upuan sa likod ng isang malawak na mahogany desk. Pumasok si Selena. Tumayo ito sa gitna ng malawak na opisina, tila isang maliit na bangka na nawawala sa gitna ng karagatan. Good morning, sir. Bati nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya lang ito, hinahayaang mabitin sa ere ang tensyon. Pinagmasdan niya kung paano ito umiwas ng tingin, kung paano nito pinaglaruan ang strap ng kanyang bag. Miss Reyes, sa wakas ay sabi niya, ang boses ay formal at walang emosyon. Maupo ka. Umupo ito sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. Halos hindi gumagalaw. I received your application. Pagpapatuloy niya, kinuha ang isang folder mula sa kanyang mesa kahit na saulado na niya ang bawat detalye nito. It says here you've been with the company for 3 years. Impressive record. No latest, no absences. Thank you, sir. Mahinang sagot nito. Pero nagtataka ako. Sabi niya, isinara ang folder at ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw nito. Bakit bigla kang nag-apply para sa isang posisyon na mangangailangan ng buong oras mo? Isang posisyon na halos magiging katumbas ng pagbebenta mo ng iyong kaluluwa sa kumpanya? Nakita niya ang paglunok nito. Kailangan ko po ng trabaho, sir. At ng mga benepisyo? Ang mga benepisyo. Ang medical benefits. Sabi niya, bawat salita ay tila isang karayom. Para sa iyong ina. Hindi ito isang tanong. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata nito. Natamaan niya ang puntirya. Paano niyo nalaman? Ngumisi si Aaron. Isang malamig na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Miss Reyes, ako ang nagmamay-ari ng airline na ito. Walang nangyayari sa aking mga empleyado na hindi ko nalalaman. Isang pagsisinungaling. Pagkatapos ng kanilang pagtatagpo, agad niyang ipinahanap ang lahat ng impormasyon tungkol dito. Ang apartment, ang sakit ng ina nito, ang kanilang sitwasyon sa pera. Ipagpalagay na nating interesado ako. Sabi niya, dahan-dahang kinuha ang isa pang folder, isang mas makapal na folder, at inilapag ito sa mesa sa pagitan nila. Pero ang posisyong ito ay may kasamang mga special conditions. Itinulak niya ang folder palapit dito. Basahin mo. Nag-aalangang binuksan ni Selena ang folder. Isang kontrata ang laman nito. Binasa nito ang unang pahina. Pagkatapos ay ang pangalawa. Nakita ni Aaron kung paano nanlaki ang mga mata nito, kung paano namutla ang mga labi nito. Ano? Ano to? Tanong nito. Ang boses ay halos pabulong. Ang kontrata mo. Simpleng sagot niya. Nakasaad dyan ang lahat. Bukod sa pagiging personal flight attendant, inaasahan na sasamahan mo ako sa lahat ng business at social events. Kailangan mong maging available 24/7.
At lahat ng mangyayari sa pagitan natin, professional o personal, ay mananatiling kumpidensyal. Tumingin ito sa kanya, hindi makapaniwala. Ito ay hindi isang kontrata sa trabaho. Ito ay, ano? Hamon niya. Sabihin mo. Gusto mo akong bilhin, sabi nito, puno ng paitang boses. Tumawa si Aaron, isang tawang walang saya. Bakit hindi? Noong umalis ka, kinuha mo ang isang bagay mula sa akin. Oras na para magbayad ka. Tumayo si Selena, nanginginig sa galit. Hindi ko gagawin to. Sigurado ka? Tanong ni Aaron na natiling kalmado. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Hello, HR. Tungkol sa application ni Mrs. Selena Reyes. Oh, i-blacklist niyo na siya. Yes, effective immediately. At pakisabi na rin sa accounting na i-hold ang kanyang final pay. May mga discrepancies na kailangan nating imbestigahan. Ibinaba niya ang tawag at tumingin kay Selena, na ngayon ay nakatayo roon na parang binuhusan ng yelo. Ang mukha nito ay puno ng pagkatalo. Ganyan kadali para sa akin na sirain ang buhay mo, Selena. Sabi niya, ang boses ay malambot ngunit puno ng lason. Isang tawag lang. Isipin mo ang nanay mo. Isipin mo ang mga gamot niya. Dahan-dahang umupo pabalik si Selena sa kanyang upuan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang apoy sa kanyang mga mata ay namatay, napalitan ng isang blangkong pagsuko. Natahimik sila ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ulan sa labas at ang sarili niyang paghinga. Sa wakas, kinuha nito ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Hindi na ito tumingin sa kanya. Dinala nito ang dulo ng ballpen sa huling pahina ng kontrata at pumirma ito. Nang matapos, itinulak nito pabalik sa kanya ang kontrata nang walang salita. Ngumiti si Aaron, ang nangiti ng isang taong nanalo. Kinuha niya ang kontrata at inilagay sa kanyang drawer. Tapos na. Nasa kanya na ito. Tumayo siya. Good. Ang una mong trabaho ay magsisimula ngayon. Tumingin ito sa kanya, walang emosyon. Ano po ang kailangan kong gawin, sir? Lumapit si Aaron sa isang pinto sa gilid ng kanyang opisina at binuksan ito. Isa itong private lounge at sa ibabaw ng sofa ay may nakahandang isang eleganteng itim na damit at isang pares ng stiletto heels. Magbihis ka, utos niya. May pupuntahan tayo. Saan po tayo pupunta? Humarap siya rito. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang awa. Sa isang family dinner. Sa mansyon, panahon na para muli kang makilala ng tatay ko. Humakbang siya palapit dito. Sapat na para maamoy muli ang pamilyar nitong pabango. At sa gabing ito, bulong niya, hindi ka lang basta flight attendant ko. Ikaw ang date ko. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng mamahaling sasakyan ni Aaron palayo sa syudad at palapit sa Forbes Park ay parang isang pako na lalong bumabaon sa dibdib ni Selena. Nakaupo siya sa passenger seat, suot ang itim na damit na tila isinukat para sa kanya. Ang material ay malambot sa kanyang balat, ngunit pakiramdam niya ay isa itong baluti na anumang oras ay maaaring gumuho. Ang mansyon, pagkatapos ng 15 taon, babalik siya sa lugar kung saan nagsimula at natapos ang kanyang kamusmusan. Ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan at ang lugar na nagtaboy sa kanila na parang mga basahan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Automatiko itong bumukas, tila yumuyuko sa pagdating ng kanilang hari. Habang dahan-dahan silang pumapasok sa malawak na driveway, bumalik ang lahat ng alaala kay Selena. Ang malaking puno ng mangga sa kaliwa, kung saan sila madalas maglaro ni Aaron. Ang fish pond sa kanan, kung saan nila pinapakain ang mga isda. Ang hardin ng mga puting rosas
Ang paborito ng yumaong ina ni Aaron, lahat ay pareho pa rin, ngunit iba na ang lahat. Handa ka na bang harapin ang nakaraan? Basag ni Aaron sa katahimikan. Ang boses ay walang emosyon. Hindi sumagot si Selena. Ano ang sasabihin niya? Na gusto niyang tumalon palabas ng sasakyan at tumakbo palayo? Na ang bawat paghinga niya ay puno ng takot? Bumaba sila ng sasakyan. Agad silang sinalubong ng mga kasambahay na nakayuko. Walang sino man sa kanila ang pamilyar sa kanya. Mga bagong mukha na nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Pumasok sila sa dambuhalang pinto. Ang loob ng mansyon ay mas enggrande pa kaysa sa naaalala niya. Malamig, malawak, parang isang museo na walang buhay. At sa gitna ng malawak na hagdanan, nakatayo ang halimaw ng kanyang nakaraan. Si Don Ricardo Altamira. Mas matanda na ito ngayon. May mga puti na sa kanyang buhok at mga linya sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang tindig ay pareho pa rin. Matikas, mapagmataas, at puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata, nang magtama ang mga ito sa mga mata ni Selena, ay kasing lamig pa rin ng yelo. Aaron anak, bati ni Don Ricardo, ang kanyang tingin ay hindi inaalis kay Selena. And who is this? Lumapit si Aaron, inakbayan si Selena, at hinila siya palapit. Ang pagdampi ng kamay nito sa kanyang balikat ay nagpadala ng kuryente sa kanyang katawan. Isang babala. Dad, I'd like you to meet Selena Reyes, sabi ni Aaron. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. My date for tonight. Nakita ni Selena ang bahagyang paniningkit ng mga mata ni Don Ricardo. Isang segundo lang yon, ngunit sapat na para makita niya ang galit na kumislap doon. Reyes? Ulit ni Don Ricardo. Tila ninanamnam ang apelyido. Pamilyar sa akin. Hindi ba't anak ka ng dati nating hardinero? Sinadya ang pagkakamali. Sinadyang insulto. Housekeeper dad. Pagtatama ni Aaron. Siya ang anak ni Althea. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Ricardo. Ah, oo. Si Althea, ang mangkukulam. Napahigpit ang kamao ni Selena sa kanyang tagiliran. Ang init ay umakyat sa kanyang pisngi, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mukha ng kanyang ina. Ang bote ng gamot na paubos na. Para kay nanay. It's a pleasure to see you again, Don Ricardo, sabi ni Selena. Ang boses ay pilit niyang pinatatag. The pleasure is all mine, sagot ng matanda. Puno ng sarkasmo. Hindi ko akalain na ang isang tulad mo ay makakabalik pa sa pamamahay na ito. The world is indeed full of surprises. Dad, enough. Babala ni Aaron. Dumating ang isa pang babae mula sa sala. Maganda. Sosyal. Suot ang isang mamahaling bestida na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ngumiti ito nang makita si Aaron. Aaron, darling, you're here! Ngunit ang nangiti nito ay agad na naglaho nang makita nito si Selena at ang kamay ni Aaron na nakaakbay sa kanya. And you are? Tanong ng babae. Ang tingin ay mapanuri mula ulo hanggang paa. Isabel, this is Selena. Selena? Si Isabel Mendoza. Pakilala ni Aaron. Isabel Mendoza, ang babaeng nababasa niya sa mga society magazine. Ang tagapagmana ng Mendoza Shipping Lines, ang babaeng matagal nang nababalitang ipinagkasundo kay Aaron. Oh, sabi lang ni Isabel, ang isang salita ay puno ng pangmamaliit. The help. My date. Mariing ulit ni Aaron. Ang buong hapunan ay isang walang katapusang pagpapahirap. Nakaupo si Selena sa isang mahabang mesa na puno ng mga pagkain na hindi niya kayang bigkasin ang pangalan. Si Don Ricardo ay nasa isang dulo. Si Aaron ay nasa kabila. Siya at si Isabel ay magkatapat. Ang usapan ay tungkol sa negosyo, sa politika, sa mga bagay na wala siyang alam. Paminsan-minsan, titingin sa kanya si Don Ricardo o si Isabel at magbibitiw ng isang patutsada na nakabalot sa isang pekeng papuri.
Alam mo, iha, sabi ni Don Ricardo, you should tell your mother na mag-ingat. Mahirap na. Maraming masasamang tao ngayon na nananamantala sa mga matatanda na may sakit. Isang malinaw na banta. That dress is lovely, sabi naman ni Isabel. Pero parang hindi bagay sa'yo. It looks borrowed. Hindi kumikibo si Aaron. Hinahayaan lang niya itong mangyari. Hinahayaan lang siyang lapain ng mga lobo. Ito ba ang gusto niya? Ang ipahiya siya? Ang ipakita sa kanya kung gaano kalayo ang mundo nilang dalawa? Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Isabel. Bago umalis, lumapit ito kay Aaron at hinalikan ito sa pisngi. Isang halik na nagtagal habang nakatingin ng diretso kay Selena. Isang pag-aangkin. Naiwan silang tatlo. Umuwi na kami, Dad, sabi ni Aaron. Hindi pa, sagot ni Don Ricardo. Tumayo. Selena, sumunod ka sa akin sa library. Aaron, manatili ka dyan. Isang utos. Tumingin si Selena kay Aaron. Naghahanap ng tulong, ngunit tumangulang ito. Isang pahiwatig na sumunod siya. Nanginginig ang mga tuhod ni Selena habang sumusunod kay Don Ricardo, papasok sa isang malaking silid na puno ng mga libro. Amoy luma at katad. Isinara ni Don Ricardo ang pinto. Naiwan silang dalawa. Siya at ang halimaw. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Magkano? Po? Huwag ka nang magkunwari. Sabi nito, ang boses ay mababa at mapanganib. Alam kong pera lang ang habol mo. Magkano ang kailangan mo para layuan mo ulit ang anak ko? Sabihin mo ang presyo mo. Inilabas nito ang isang checkbook at isang pluma. 1,000,000, 5, 10. Sabihin mo lang. Tinitigan ni Selena ang checkbook. Iyon ang solusyon sa lahat ng problema niya. 10. 10 ang kayang bumuhay sa nanay niya sa loob ng maraming taon. 10. Ngunit nang tumingin siya sa mukha ni Don Ricardo, ang nakita niya ay hindi lang isang aroganteng matanda. Nakita niya ang lalaking nagpahirap sa kanila, ang lalaking tumawag sa kanyang ina na mangkukulam, ang lalaking nagwasak sa kanyang pagkabata. Isang bagay sa loob niya ang pumutok. Ang takot ay napalitan ng galit. Hindi lahat ng bagay sa mundo nabibili ng pera niyo, Don Ricardo. Sabi niya, ang boses ay matatag sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Talaga? Tumawa ang matanda. Lahat ay may presyo, iha. At ang mga taong tulad mo, mura lang. Kung ganoon, hamon ni Selena, bakit kailangan niyo pa akong kausapin ng ganito kung sigurado kayong kaya akong bilhin ni Aaron? Natatakot ba kayo? Ang tabi ay nawala sa mukha ni Don Ricardo. Natatakot ba kayo? Pagpapatuloy ni Selena, ang kanyang boses ay tumataas. Na baka sa kabila ng lahat ng pera at kapangyarihan nyo, may isang bagay kayong hindi kayang kontrolin, ang nararamdaman ng sarili nyong anak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Selena. Mas malakas kaysa sa ibinigay niya kay Aaron. Napahawak siya sa kanyang mukha. Ang hapdi ay gumuhit hanggang sa kanyang mga mata. Wala kang alam, gigil na sabi ni Don Ricardo. Layuan mo ang pamilya ko kung ayaw mong pagsisihan ang araw na bumalik ka. Binuksan nito ang pinto. Nakatayo roon si Aaron. Ang kanyang muka ay hindi mabasa. Nakita ba niya? Narinig ba niya? Hindi ito nagsalita. Nilapitan lang siya nito. Hinawakan ang kanyang braso at hinila siya palabas ng library, palabas ng mansyon at pabalik sa sasakyan. Walang nagsalita sa kanila habang nasa biyahe. Tahimik lang na umiiyak si Selena habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang pisngi niya ay kumikirot. Pero mas masakit ang katotohanang hinayaan lang ni Aaron na mangyari ang lahat. Ginamit siya nito. Ginamit siya nito para saktan ang sarili nitong ama. At siya, ang tanga, ay nagpagamit. Ang katahimikan sa loob ng kotse
ay mas maingay pa kaysa sa malakas na sigawan. Nakatutok ang mga mata ni Aaron sa basang kalsada sa unahan, ngunit ang tanging nakikita ng kanyang isipan ay ang imahe ng pulang marka sa pisngi ni Selena na dahan-dahang lumilitaw sa ilalim ng ilaw mula sa mga poste sa daan. Nang makita niya iyon kanina, pagbukas ng pinto ng library, may isang bagay na kumulo sa loob niya. Isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Galit sa kanyang ama. At isang nakakapasong galit sa sarili niya. Plinano niya ang gabing ito. Plinano niyang ipamukha sa kanyang ama na hindi na siya ang batang sunod-sunuran. Plinano niyang gamitin si Selena bilang isang sandata. Isang paraan para ipakita na may sarili na siyang desisyon. Pero hindi niya plinano ito. Hindi niya inakalang sasaktan ito ng kanyang ama. Hindi pisikal. Pinahigpit niya ang hawak sa manibela. Ang kanyang mga ugat ay lumitaw. He pushed it too far. Alam niya, pero hindi na niya ito pwedeng bawiin. Ang tanging magagawa niya ay ituloy ang laro. Hindi niya iniliko ang sasakyan sa daan, papunta sa apartment ni Selena sa Pasay. Sa halip, dumiretso siya sa Bonifacio Global City. Saan tayo pupunta? Sa wakas ay tanong ni Selena. Ang boses ay paos dahil sa pag-iyak. Hindi ito ang daan pauwi sa amin. Hindi ka na doon uuwi. Simpleng sagot niya. Pumasok sila sa basement parking ng isang nagtataasang luxury condominium. Pinatay niya ang makina at hinarap ito. Sa dilim ng kotse ang mga mata nito ay parang dalawang bituin na nawalan ng liwanag. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Bumaba siya ng kotse at pinagbuksan ito ng pinto. Bumaba ka na. Wala itong nagawa kundi sumunod. Tahimik silang sumakay sa elevator. Ang tanging tunog ay ang mahinang musika at ang kanilang mga paghinga. Huminto ang elevator sa penthouse floor. Binuksan ni Aaron ang pinto ng isang unit at pumasok sila. Isang malawak na espasyo ang bumungad kay Selena. Gawa sa salamin ng pader mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng kumikinang na city lights ng Maynila. Ang mga gamit ay moderno at minimalist, malamig, walang personalidad, isang magandang kulungan. Ano ang lugar to? Tanong ni Selena. Nakatayo lang sa may pintuan. Lumakad si Aaron papunta sa isang maliit na mesa at kinuha ang isang susi at isang itim na credit card. Humarap siya rito at iniabot iyon. Sa'yo to. Tinitigan lang ni Selena ang mga kamay niya. Hindi ko maintindihan. Simple lang, sabi niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at parang negosyo. Bahagi ito ng kontrata. Simula ngayon, dito ka natitira. Umiling si Selena. Isang malungkot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ako papayag. Isa itong kulungan. Tawagin mo kung anong gusto mo, sagot niya. Pero ito ang magiging tahanan mo. At ito, itinaas niya ang credit card. Ang gagamitin mo para sa lahat ng kailangan mo. Damit, pagkain, lahat. Huwag kang mag-alala. Walang limit yan. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sigaw nito. Talaga? Lumapit siya. Ang kanyang anino ay bumalot sa katawan nito. Hindi mo kailangan. Ang nanay mo, hindi niya kailangan. Bukas ng umaga, ililipat ko na siya sa St. Luke's Medical Center. Private suite. The best doctors, all expenses paid. Covered din niya ng kontrata. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito. Ang huling sinag ng paglaban sa mga mata nito ay dahan-dahang namatay. Tinalo na naman niya ito. Tinalo na naman niya ito gamit ang nag-iisang kahinaan nito. Bakit mo to ginagawa, Aaron? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Para ipahiya ako? Para ipakita sa akin na kaya mo akong bilhin? Gusto niyang sabihin na hindi. Gusto niyang sabihin na ginagawa niya ito para protektahan ito mula sa kanyang ama. Dahil alam niya,
Pagkatapos ng gabing ito, hindi na ito titigilan ni Don Ricardo. Mas ligtas ito kung nasa malapit lang siya. Mas ligtas ito sa isang lugar na kaya niyang kontrolin. Pero hindi niya sinabi. Sa halip ang lumabas sa bibig niya ay, isipin mo na lang na ito ang bayad sa ginawa mo, 15 taon na ang nakakaraan. Isang utang na kailangan mong bayaran. Tumulo ang isang huling butil ng luha mula sa mata ni Selena. Kinuha nito ang susi at ang credit card mula sa kanyang kamay. Ang pagdampi ng kanilang mga daliri ay malamig. Tumalikod siya. May pagkain sa ref. Magpahinga ka na. Bukas, susunduin ka ng driver ko para kunin ang mga gamit niyo sa apartment. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago siya lumabas, huminto siya at lumingon. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng sala. Yakap ang sarili. Tila isang nawawalang kaluluwa sa isang malawak na palasyo. Selena, sabi niya, at sa isang saglit, ang kanyang boses ay lumambot. Tungkol sa nangyari kanina. Sa ginawa ng tatay ko. Nag-angat ito ng tingin, may bahagyang pag-asa. Ngunit muling nanigas ang puso ni Aaron. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Hindi pa ngayon. Welcome to my world, sabi na lang niya, at isinara ang pinto. Iniwan itong mag-isa sa gitna ng katahimikan. Habang naglalakad siya pabalik sa elevator, tumunog ang kanyang telepono. Si Isabel, hindi niya ito pinansin. Ngunit maya-maya, isang text message ang dumating mula sa kanyang hepe ng HR. Sir, I need to inform you. A photo of you and F.A. Selena Reyes is circulating among the board members. It was sent from an anonymous source. It comes with a very damaging caption. The board is calling for her immediate termination. Napahigpit ang hawak ni Aaron sa kanyang telepono. Isabel. Alam niyang gawa ito ni Isabel. Mabilis siyang nag-reply. Do not fire her. That is a direct order from the CEO. Ilang segundo lang, isa pang text ang dumating. I'm sorry, sir, but it's too late. The termination order was already signed by your father an hour ago. It was already sent to her supervisor. Sa loob ng penthouse, nag-iisa. Niyakap ni Selena ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinagot ito. Hello? Selena, si Supervisor Mendoza to. Ma'am, napatawag po kayo? Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya. I'm sorry, Selena. I have bad news. A directive came from the main office. From the board, effective immediately, you're terminated. Nabitawan ni Selena ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa marmol na sahig ng walang tunog. Ang trabaho niya. Ang nag-iisang bagay na pinaghirapan niya. Ang nag-iisang bagay na maipagmamalaki niya. Wala na rin. Wala nang natira sa kanya. Ang balita ng pagpapatalsik kay Selena ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng isipan ni Aaron. Sa isang iglap, ang lahat ng kontrol na akala niya ay hawak niya ay naglaho. His father and Isabel, they went behind his back. Ginamit nila ang board para gawin ang isang bagay na alam nilang hindi niya papayagan. Hindi niya alam kung paano, pero nakauwi siya sa kanyang lumang kwarto sa mansyon. Ito na lang ang nag-iisang lugar na nararamdaman niyang ligtas, isang santuwaryo mula sa kanyang magulong mundo. Ang kwartong ito ay hindi nagalaw mula nang umalis siya para mag-aral sa ibang bansa. Puno ng mga modelo ng eroplano, mga libro tungkol sa aviation, at mga alaala ng isang mas simpleng panahon. Isang panahon kung saan ang pinakamalaki niyang problema ay kung paano makatakas sa kanyang mga bodyguard para makipaglaro kay Selena sa hardin. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang ulo ay nasa kanyang mga palad. He felt utterly defeated. Sinubukan niyang kontrolin ang sitwasyon, pero sa huli, nasaktan niya lang lalo ang babaeng gusto niyang protektahan. Gusto niyang protektahan? Saan nanggaling ang kaisipang iyon?
Hindi ba't gusto niyang maghiganti? Gusto niyang pagbayarin ito sa ginawa nito noon. Napabuntong hininga siya. Sino ang niloloko niya? Mula nang makita niya itong muli, ang galit na inipon niya sa loob ng 15 taon ay dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang damdamin na mas malalim at mas komplikado. Isang pamilyar na kirot ng pag-aalala at pagmamahal. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, napadako ang kanyang tingin sa isang lumang baul na gawa sa kahoy sa paanan ng kanyang kama. Ang baul ng kanyang ina. Dito nakatago ang mga personal na gamit nito na hindi na isama sa mga donasyon pagkatapos itong mamatay. Hindi niya alam kung bakit, pero tumayo siya at binuksan ito. Ang amoy ng lavender at ng lumang papel ay sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga pamilyar na bagay. Ang paboritong libro nito, ang kanyang lumang photo album, isang koleksyon ng mga pinatuyong bulaklak. At sa ilalim ng lahat, isang maliit na kahon na gawa sa seda. Binuksan niya ito. Laman nito ay isang tumpok ng mga liham na nakatali ng isang kupas na ribon. Ang sulat kamay sa mga sobre ay pamilyar. Ito ang sulat ng kanyang ina. Ngunit ang pangalan na nakasulat bilang tatanggap ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Para kay Althea. Althea, ang ina ni Selena, nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Bakit may mga sulat ang kanyang ina para kay Althea? At bakit ito nandito sa kanyang baul? Isa-isa niyang binasa ang mga liham. Ang mga ito ay puno ng mga kwento tungkol sa kanilang pagkakaibigan. Nagbabahaginan sila ng mga sikreto, ng mga pangarap. Binabasa niya ang tungkol sa kasiyahan ng kanyang ina noong ipinanganak si Selena at ang pag-asa nitong magiging matalik na magkaibigan din sila balang araw. They were not just a master and a servant. They were best friends. Isang katotohanang itinago ng kanyang ama sa kanya. Pagkatapos ay narating niya ang huling sulat. Iba ito sa lahat. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay nanginginig. May mga mantsa ng luha sa papel. At ang petsa ay 2 araw bago ito mamatay. Mahal kong Althea, patawarin mo ako kung nanginginig ang aking kamay. Hindi ko na kaya pang itago ito. Natatakot ako. Nalaman ko ang tungkol sa isang experimental treatment sa Amerika. Isang maliit na pag-asa. Ngunit nang sabihin ko ito kay Ricardo, nagalit siya. Sinabi niyang masyadong mapanganib na mas mabuting manatili na lang ako rito at maging komportable. Pero hindi yon ang nakita ko sa kanyang mga mata. Thea, nakita ko ang ginhawa na malapit nang matapos ang lahat. Ang kumpanya, ang kayamanan, lahat ay mapupunta na sa kanya nang walang kahati-hati. Alam niyang may pag-asa, pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. He's letting me die. Please, Althea, alagaan mo ang anak ko. Huwag mong hahayaan na maging katulad siya ng kanyang ama. Ito na marahil ang huli kong sulat. Itinatago ko ito sa ilalim ng aking unan. Sana mahanap mo. Nabitawan ni Aaron ang sulat. Parang gumuho ang buong mundo sa kanyang paanan. Ang kanyang ama, ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na asawa na nagluluksa. Lahat ay isang kasinungalingan. Hindi lang niya tinanggihan ang pag-asa para sa kanyang asawa. Siya ang dahilan kung bakit na-frame si Althea bilang isang mangkukulam. Dahil si Althea ang nag-iisang taong nakakaalam ng katotohanan. Kailangan niyang patahimikin ito. Kailangan niyang sirain ang kredibilidad nito. The accusation wasn't about him and Selena. It was about this. Ito ang pinakaugat ng lahat. Napatingin si Aaron sa labas ng bintana. Ang gabi ay madilim. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamaliwanag na sandali. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkasya. Ang galit, ang sakit, ang mga tanong. Lahat ay may sagot na. At ang sagot ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala.
Wala nang takot sa kanyang dibdib, wala nang pag-aalinlangan, tanging isang malinaw na layunin. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Hinanap niya ang numero ni Selena at nag-dial siya. 2 ring, 3 ring. Akala niya ay hindi na nito sasagutin. Hello? Isang boses na basag at pagod. Selena, sabi niya. Ang kanyang sariling boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. It's me. Narinig niya ang isang matalim na paghinga. Anong kailangan mo? Kailangan kita. Isang simpleng pahayag, puno ng kahulugan. Please, I need you to be with me tonight. At the Altamira Foundation Ball, it's time they know the truth, all of it. Isang mahabang katahimikan, pagkatapos sa isang mahinang sagot. Okay. Okay. Hindi alam ni Selena kung ano ang nag-udyok sa kanyang sumang-ayon. Marahil ay ang pagod na siyang matakot. Marahil ay ang katotohanang wala nang pwedeng mawala pa sa kanya. O marahil, sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bahagi sa kanya na nagtitiwala pa rin sa tono ng boses ni Aaron kanina. Isang tono na hindi na nag-uutos o nanunuya, kundi isang tono na humihingi ng tulong. Isang oras lang ang lumipas, isang itim na sasakyan na walang marka ang huminto sa tapat ng kondominium. Ang driver, na hindi niya kilala, ay nag-abot sa kanya ng isang malaking paper bag. Pinabibigay po ni Sir Aaron, sabi nito. Sa loob ng penthouse, nanginginig ang mga kamay ni Selena habang binubuksan ang paper bag. Isang simpleng-simple, ngunit eleganteng navy blue na bestida ang laman nito, gawa sa malambot na tela. Kasama nito ay isang pares ng silver na sapatos na may mababang takong at isang maliit na sobre. Binuksan niya ang sobre, isang sulat kamay ang naroon, sulat kamay ni Aaron. Blue, for loyalty, for a promise we are about to keep. A. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. For a promise. Mabilis siyang nagbihis. Isang bagay sa loob niya ang nagsasabing kailangan niyang gawin ito. Para sa kanyang ina. Para sa ina ni Aaron. Para sa 2 batang minsan nang nangarap sa ilalim ng puno ng mangga. Pagdating niya sa engranding ballroom ng isang 5-star hotel, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga mayayamang bisita, suot ang kanilang mga mamahaling damit at alahas, ay tila mga lobo na nakakita ng isang tupang naligaw sa kanilang teritoryo. Narinig niya ang mga bulungan. Sino yan? Hindi ba't siya yung flight attendant na? Ang kapal ng mukha niyang magpakita rito. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang maliit na clutch. Gusto niyang tumalikod at tumakbo. Ngunit bago pa niya magawa iyon, isang pamilyar na kamay ang humawak sa kanyang siko. You came, sabi ni Aaron. Nakataksido ito. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniniinga sa isang determinasyon na ngayon lang niya nakita. Wala nang bakas ng aroganteng CEO. Ang nasa harapan niya ay ang Aaron na handang makipaglaban. You look beautiful, sabi nito. At sa unang pagkakataon, naririnig niya ang sinseridad sa boses nito. Hinila siya nito palapit at magkasama silang naglakad papasok sa ballroom. Hindi pinapansin ang mga mapanuring tingin ng mga tao. Sa entablado, nakatayo si Don Ricardo, nagbibigay ng kanyang taunang talumpati. Sa tabi nito ay si Isabel, nakangiti na parang isang reyna. Nang makita sila ng dalawa, ang ngiti sa kanilang mga mukha ay dahan-dahang naglaho. Ang pagkagulat ay napalitan ng galit. At kaya naman, isang karangalan para sa akin na ipahayag. Pagpapatuloy ni Don Ricardo, sinusubukang bawiin ang atensyon ng mga tao. Isang pagsasanib ng 2 malaking pamilya, ang engagement ng aking nag-iisang anak, si Aaron, kay Miss Isabel Mendoza. Isang magalang na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Si Isabel ay ngumiti ng matamis.
Tila naghihintay na umakyat si Aaron sa entablado. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Aaron. Sa halip, hinila niya si Selena papunta sa hagdanan sa gilid ng entablado. "Aaron, what are you doing?" Gulat na tanong ni Isabel. "The right thing," sagot ni Aaron at umakyat sila sa entablado. Kinuha ni Aaron ang mikropono mula sa kamay ng isang natutulirong MC. Ang lahat ng tao ay natahimik. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Aaron, kay Selena, at sa namumutlang si Don Ricardo. "Good evening, everyone." Simula ni Aaron, ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umaling-awngaw sa bawat sulok ng silid. "My father is right. Tonight is indeed a night of announcements, but not the one you were expecting." Tumingin siya sa kanyang ama. "He spoke of family. Let's talk about family. Let's talk about loyalty. Let's talk about the secrets this family has kept for 15 years. Humarap siya sa mga manonood. "This woman beside me is Selena Reyes. Marami sa inyo ang nakakakilala sa kanya bilang isang flight attendant. Ang iba sa inyo, bilang anak ng isang kasambahay na pinalaya sa aming tahanan dahil sa akusasyon ng pangungulam." Isang bulungan ng pagkagulat ang kumalat sa mga tao. "Tonight, I'm here to set the record straight." Pagpapatuloy ni Aaron, "The accusation was a lie. A cruel, calculated lie designed by my own father." "Aaron, stop this madness!" Sigaw ni Don Ricardo. Sinusubukang lumapit, ngunit pinigilan siya ng mga security guard ni Aaron na biglang lumitaw. "Bakit, Dad? Natatakot ka bang malaman nila ang totoo?" Hamon ni Aaron. "Na pinalayas mo si Althea Reyes, hindi dahil sa kung anong kababalaghan, kundi dahil siya lang ang nakakaalam ng pinakamadilim mong sikreto?" Inilabas ni Aaron ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ang sulat, "This is the last letter my mother wrote before she died. A letter addressed to her best friend, Althea. A letter that I found by chance." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ama, mga matang puno na ngayon ng purong takot. "Gusto niyo bang malaman ang nilalaman nito?" Tanong ni Aaron sa mga manonood. "It says here that my mother found an experimental treatment that could have saved her life. But my father, the loving, grieving husband, refused. Why? Because he couldn't wait to get his hands on her inheritance." Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao. Si Isabel ay napatakip ng bibig, hindi makapaniwala. "He let my mother die," sabi ni Aaron. Ang bawat salita ay parang isang martilyo. "And he destroyed an innocent woman's life to cover it up." Itinaas niya ang sulat. "The truth is in my hands, and I have already sent copies to my lawyers and to a few trusted members of the press." Sa isang iglap, ang perpektong mundo ni Don Ricardo Altamira ay gumuho. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang mga tingin ng paghanga ay napalitan ng mga tingin ng pandidiri. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay nasusunog na. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Selena ang paghawak ni Aaron sa kanyang kamay. Ang init nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. "It's over," bulong nito sa kanya. Napatingin si Selena sa entablado. Nakita niya si Don Ricardo na napaupo sa sahig. Ang muka ay blangko. Isang sirang hari sa kanyang bumagsak na kaharian. Hindi na nagtagal pa si Aaron. Hinila na niya si Selena at magkasama silang bumaba ng entablado. Naglakad sila palabas ng ballroom habang ang mga camera flash ay kumikislap sa kanilang paligid. Iniwan nila ang gulo. Iniwan nila ang mga kasinungalingan. At sa unang pagkakataon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, magkahawak kamay silang humarap sa isang bagong simula. Hindi sila umuwi sa mansyon o sa penthouse. Nagmaneho si Aaron ng walang tiyak na direksyon, papalayo sa ingay at gulo ng syudad, hanggang sa narating nila ang isang tahimik na lugar sa may Antipolo.
isang lookout point kung saan tanaw ang buong Metro Manila na unti-unti nang nagigising. Pinatay niya ang makina. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang kanilang paghinga at ang mahinang huni ng mga kuliglig. Ang araw ay hindi pa sumisikat, ngunit mayroon ng manipis na linya ng liwanag sa abot tanaw. Okay ka lang? Basag niya sa katahimikan. Ang boses ay malumanay. Tumango si Selena, hindi inaalis ang tingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ikaw? Napabuntong hininga si Aaron. I feel empty and free at the same time. Isang mahabang katahimikan ang muling namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikan na puno ng mga bagay na kailangan nilang sabihin, ngunit hindi pa nila alam kung paano sisimulan. Yung kontrata. Sa wakas ay sabi ni Selena, wala na yon, di ba? Tumingin si Aaron sa kanya. Sa dilim, nakikita niya ang bahagyang pamumula ng pisngi nito kung saan ito sinampal ng kanyang ama. Isang galit ang muling kumulo sa loob niya. Wala na, sabi niya. Pinunit ko na kanina, bago tayo umalis. You are free, Selena. Hindi ka na nakatali sa akin o sa pamilya ko. Nakita niya ang ginhawa sa mga mata nito. Ngunit kasunod niyon ay isang anino ng lungkot. Bakit? Hindi ba't ito ang gusto niya? Thank you, sabi nito. Halos pabulong. Hindi na napigilan ni Aaron ang sarili. Dahan-dahan niyang inabot ang pisngi nito. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa pulang marka. I'm sorry. Napapikit si Selena sa kanyang pagdampi, ngunit hindi ito umiwas. I'm sorry for everything. Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. For using you. For hurting you. Akala ko, galit ang nararamdaman ko. Akala ko, gusto kong maghiganti. Pero ang totoo, nasasaktan lang ako dahil akala ko, binaliwala mo lang ang lahat. Akala ko, iniwan mo ako. Binuksan ni Selena ang kanyang mga mata. Puno ito ng luha. Hindi kita iniwan, Aaron. Itinulak kami palayo. Pinapili kami. Ang kalusugan ni nanay, kapalit ng pananahimik namin. Anong gagawin ko? Bata pa ako noon. Ang tanging alam ko ay kailangan kong iligtas ang nanay ko. Tumango si Aaron. Alam ko na ngayon. I was a fool. Pareho tayong biktima ng mga kasinungalingan niya, sabi ni Selena. Dahan-dahang sumikat ang araw. Ang ginintuang liwanag nito ay nagbibigay kulay sa madilim na kalangitan. Nagmistula itong isang pangako, isang bagong simula. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, ang balita tungkol sa eskandalo ng mga Altamira ay nasa lahat ng pahayagan at news channel. Nag-resign si Don Ricardo mula sa lahat ng kanyang posisyon sa kumpanya. Si Aaron, bilang nag-iisang tagapagmana, ang formal na pumalit bilang chairman at CEO ng Altamira Group. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa lumang apartment ni Selena. Nadatnan niya si Althea na nag-iimpake, mukhang pagod, ngunit may determinasyon sa mukha. Iho, bati nito, may bahid ng gulat. Tita Althea, sabi ni Aaron, yumuko at nagmano. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Pasensya na po sa lahat. Ngumiti lang si Althea, isang nangiting puno ng pag-unawa. Ang mahalaga ay nalaman mo ang katotohanan. Pinahanda ko na po ang isang kwarto para sa inyo sa St. Luke's. The best doctors are waiting for you, sabi ni Aaron. At Selena, lumingon siya sa dalaga na nakatayo sa isang sulok. Your termination has been reversed. In fact, I'm promoting you. You will head the new Cabin Crew Welfare Department. You will make sure no employee ever gets treated the way you were treated. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata ni Selena. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng pasasalamat. Ilang linggo ang lumipas. Naging abala si Aaron sa pag-aayos ng gulo sa kumpanya at sa pag-aalaga sa mga legal na kaso laban sa kanyang ama.
Si Selena naman ay naging abala sa kanyang bagong trabaho at sa pag-aalaga sa kanyang ina na unti-unti nang lumalakas sa ospital. Isang hapon, dinalaw ni Aaron si Selena sa opisina nito. Ang dating blangkong kwarto ay puno na ngayon ng mga halaman at mga litrato. May buhay, may pag-asa. Mukhang bagay sa iyo ang posisyon mo, sabi ni Aaron, nakasandal sa may pintuan. Ngumiti si Selena. Isang tunay na ngiti, ang unang tunay na ngiti na nakita niya mula rito, simula nang magkita silang muli. Salamat! Lumapit si Aaron sa mesa nito. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na batong kulay asul. Selena, sabi niya, ang kanyang puso ay kumakabog. I know I have no right to ask you for anything. Pero, I've loved you since we were kids, and I never stopped. Nasaktan kita. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, I will spend the rest of my life making it up to you. Ilumuhod siya sa isang tuhod. Will you be my co-pilot forever? Tumingin si Selena mula sa singsing papunta sa kanyang mga mata. Ang mga luha ay muling tumulo sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga labi ay nakangiti. Yes, bulong nito. Yes, Captain. Ang araw ng kasal namin ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang mamahaling hotel. Sa halip, ginanap ito sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa hardin ng mansyon ng mga Altamira. Nang una itong iminungkahi ni Aaron, nag-alinlangan ako. Masyadong maraming masasakit na alaala ang nakabaon sa lugar na yon. Ngunit ipinaliwanag niya, we need to create new memories, Selena. Better ones. At tama siya. Habang naglalakad ako sa aisle na gawa sa mga puting rosas, ang paborito ng kanyang ina, nakita ko siya na naghihintay sa akin sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang puno na naging saksi sa aming mga tawanan, sa aming mga pangako, sa aming mga laro. Suot niya ay isang simpleng puting barong at sa kanyang mga mata, nakita ko ang buong kalangitan. Ang mga bisita ay kakaunti lang. Ang mga malalapit na kaibigan, ang aking inang si Althea na ngayon ay malakas na at nakangiti sa akin mula sa unang hilera, at ang mga tapat na kasambahay na nanatili sa mansyon. Walang media, walang business partners, ito ay para sa amin lamang. Habang isinusuot niya ang singsing sa aking daliri, bumulong siya. Tayo hanggang dulo. At sa pagkakataong yon, alam kong ang pangako ay hindi na muling mababasag. Aaron, pagkalipas ng 3 taon, madalas kong natatagpuan ang sarili kong nakatayo sa balkonahe ng aming bahay, isang bahay na kami mismo ang nagdisenyo, malayo sa lamig ng mansyon, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa aking mga bisig, hawak ko ang aming munting anghel, si Aurora, na ipinangalan sa Diyosa ng bukang liwayway. Minsan, kapag tinitingnan ko ang kanyang mga mata, nakikita ko ang mga mata ni Selena, at sa kanyang nangiti, nakikita ko ang hinaharap. Lumabas si Selena mula sa loob, may dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Sumandal siya sa akin, at sabay naming pinanood ang huling sinag ng araw. Sa malayo, isang eroplano ng Altamira Airlines ang gumuhit ng isang puting linya sa kahel na kalangitan. Iniisip mo ba siya? Tanong ni Selena. Alam kong ang tinutukoy niya ay ang aking ama. Pagkatapos ng eskandalo, si Don Ricardo ay tuluyang lumayo sa mata ng publiko. Nakatira siya ngayon sa kanilang lumang rest house sa probinsya, mag-isa. Minsan ko siyang sinubukang dalawin, hindi dahil sa pagpapatawad, kundi dahil sa pagnanais na magkaroon ng closure. Ngunit hindi niya ako hinarap. Hindi na. Sagot ko, at ito ay totoo. Ang iniisip ko ay kung gaano ako kaswerte. Hinalikan ko ang noo ni Aurora
Pagkatapos ay ang mga labi ng aking asawa. Selena. Isang hapon, habang naglalaro kami ni Aurora sa hardin ng aming bahay, napansin ko ang isang bagay sa kanyang pulsuhan. Isang maliit na bracelet na gawa sa makulay na sinulid. Saan mo nakuha yan, anak? Tanong ko. Daddy gave it to me. Masayang sagot niya. He said it's a magic bracelet. It keeps bad dreams away. Napangiti ako. Lumapit sa amin si Aaron, nakalalabas lang mula sa kanyang home office. Sa kanyang pulsuhan, nakita ko pa rin itong suot. Ang kupas na asul na sinulid, ang simbolo ng kanilang pagkabata. Hindi ba't dapat ay sa akin yan? Pabiro kong tanong. Ngumiti si Aaron. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Ang luma kong asul na bracelet na maingat niyang ipinagawa at nilagyan ng isang maliit na silver na clasp na may nakaukit na aens. Isinuot niya ito sa aking pulsuhan. Tamang-tama. Ang nakaraan ay para sa atin, sabi niya. Hinawakan ang aking kamay. Ang hinaharap, tumingin siya kay Aurora, ay para sa kanya. Aaron and Selena. Ang gabi ay dumating. Pagkatapos naming patulugin si Aurora, tumayo kami sa may bintana ng kanyang kwarto, magkayakap, pinagmamasdan ang aming natutulog na anak. Ang buhay ay hindi isang fairy tale. Marami kaming pinagdaan ng unos at sakit. Ang mga peklat ng nakaraan ay mananatili roon magpakailanman. Ngunit ang mga peklat na yon ang nagpatatag sa amin. Ang mga ito ang nagpapaalala sa amin kung gaano kalayo na ang aming narating. Mula sa pagiging anak ng isang kasambahay at isang batang prinsipe hanggang sa pagiging isang flight attendant at isang aroganteng CEO. Mula sa paghihiwalay at sakit hanggang sa muling pagkikita at paghilom. Ang aming kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay sa amin. At habang magkayakap kami, sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, pareho naming alam na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay isang walang hanggang paglipad. At sa wakas, natagpuan na namin ang aming tahanan, hindi sa isang mansyon o sa isang penthouse, kundi sa piling ng isa't isa.